Okay, here we go again in our daily bread with devotion, healing, pray with Jesus calling with the promised blessing. The promised blessing of God is the earth, okay? The promise from sa ating mga nuno, mga nauna sa atin, no? Yan ay halos promise sa ating lahat, no? Kasi kung walang earth, wala tayo dito, okay? So, hindi lang lahat na pamanahan katulad ng mga magulang kasi may mga magulang na una pero sa magulang pinamana, so halos pamana din yan sa atin, okay? So, mayroong mahirap, mayroong mayaman, okay? Ganun kasi ang nangyayari sa buhay, okay? So, if you are a good man or you are from the good family, maybe you have something to earn or to ika nga ay pinaghirapang pinagsikapan, okay, na magkaroon ka rin, okay? Kasi may pamanang lupa, no? Ang tanong, paano mo makukuha yung lupa, no? Sa kabutihan ba, sa kasama, no? Nangyayari ang dapat mangyari sa mga anumang paraan, no? Sa mabuti sa hindi, no? Yan ang nangyayari, no? Pero pag galing sa masama, mawawala, okay? Tandaan nyo, if it comes from the what do you call this, no? From the bad, no? From the bad thing, it will banish everything too, okay? Yan ang totoo niyan, right? So tayo po muli, no, magsisilbi kay Lord, mag-aalay kay Lord, no, sa ating my general compassionate service dedicated to the Lord Jesus Christ, and at the same time dedicated to all of you, whoever you are, wherever you are, in the top of the place of the circle of the surot. Isang mapagpalang umaga, isang magandang umaga po sa atin lahat, tanghali, hapon, gabi, no, hating gabi, madaling araw at umaga, okay? Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat, okay? Isang panibagong mabuting araw sa ating the Holy 2026, the Holy 7 month of July 15, no? The Holy 7 month of July 15, okay? Magiging remembrance natin tong ating gawain na to, no? This work is not mine, this is the work of God, no? I'm here to let the Father use my body and soul with the Holy Spirit of God, Son Jesus, okay? With the Son Jesus and with their Holy Spirit in truly one God, okay? May mga kanya-kanyang denomination kasi itong mga sari-saring church, no? Kaya nga sabi nila, may false prophet pa, so if one is a false prophet, who is not the false prophet, okay? Yan ang problema sa atin, no? It said this is a false prophet, mali ang pagtuturo, because they want to be in one, but other pastor, they don't want to be in one. They want to have build their own congregation or ministry or what do you call this, no? The title of their ministry, okay? That's what happened to all of us, no? We are all divided, okay? Sa politika na lang, divided na, no? May kaliwa kanan, tapos mayroon pang independent, tapos sasabihin, palpak yung kaliwa, palpak yung kanan. Paano bubuti pa itong independent, kung palpak pa rin yung dalawa, tapos paano? So, sinasabi sa buhay ng tao, walang perfecto. So walang perfect talaga, okay? Pag nagkamali yung isa, yun namang isang susunod na magkakamali. So, what happened to our world, okay? Ano ba talaga nangyayari sa ating mundo, no? Yan ba'y gawain ng tao o talagang gawain na lang ng masamang tao, okay? Kasi pag mabubuting tao, hindi gagawa ng ganyan, okay? Hindi magiging sakim sa kapangyarihan, hindi magiging sakim sa pera. Kung hindi, palagi pa rin pinangangalagaan ang paligid, ang ating mamayang bawat ating mamayan, no? Pilipino, Amerikano, China, Japan, no? Sari-sari, buong daigdig, no? Is not supposed to be like that, no? But because we have a word of God, they walk with God, they live with God, no? And then they take their cross to follow God. But the thing is, they don't do that, no? They live with them, they walk with them, they don't follow God where He go, no? That's the way it happens to our world, okay? Yan ang nangyayari sa ating mundo, no? Kaya may mga sakunang nangyayari sa ating daigdig, sa iba't ibang lugar ng daigdig, okay? May sakunang nangyayari, okay? Sabi nila, pag daw yung nangyayari sa sakuna, wala doon ng Diyos. Nagkaroon ng bagyo, wala rin doon ng Diyos. Nagkaroon ng tornado, wala rin doon ng Diyos. So, alin ba talaga, no? Alin ba talaga? Minsan maguguluhan tayo, no?
The point is this, no? This is the only thing I can tell you, no? Sinasabi sa Bible, no? Mas mapalad ang naniniwala at sumasampalataya na kahit na siya'y hindi nakita, no? So, isa na ako sa mapalad. Bakit? Kasi naniniwala ako, eh. Even though I'm not in his generation, I'm one of the gifted child that I didn't saw him in person, but I believe on him, okay? I believe on him, okay? That's the way I can tell you, okay? Naniniwala ako na siya'y what do you call this, no? Na siya'y tunay na Diyos na lumikha, no? Anak ng Diyos Ama sa ating mahal na Jesucristo, no? Because it says, no, if you see the Father, you see the Son. If you see the Son, you see the Father. So if there is a Son and the Father, so there is a Holy Spirit, that truly God, the Holy Spirit, okay? Pero kanya-kanyang denomination, may naniniwala sa Ama, may hindi naniniwala sa Anak, naniniwala sa Anak, hindi naman naniniwala sa Ama. Pero merong talagang tamang religion o samahan na naniniwala sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, sa iisang tunay na Diyos, Trinity, no? Yung iba ay maniwala sa Trinity. So magulong daigdig, okay? Magulong daigdig. But the point is this, no? Whoever is right or wrong, we have to save ourselves with Him, to walk with Him, no? Live like Him, take our cross and follow Him. That's the only thing I know, okay? Kahit pa sinong mali o tama, kahit pa sinong magaling o hindi, no? Iyan ang aking natutunan, okay? Kailangan mo pa rin iligtas yung sarili mo. Hindi mo mailigtas ang asawa mo, anak mo, pamilya mo, kaibigan mo, no? Kailangan yung man lang sarili mo mailigtas mo, okay? Kasi sinasabi, walang makapagliligtas ng ibang tao kung hindi sarili nila, no? Saan? Sa pananampalataya, sa pagsamba, sa pagsunod, no? Ng mga gawaing pan-Diyos, gawaing pantao, no? Pagmamalasakit, pagpapatawad, pagtulong, doon po yan, no? Pero sinasabi pa rin sa Biblia, hindi sa paggawa lang mapupunta ka sa langit, sa pagtulong, sa pagbibigay ng malaking donasyon, maliit, malaki, no? O lagi ka nagbibigay, hindi ka pa rin doon maliligtas, no? Maliligtas ka kung nakakapagsagip tayo ng tao sa pamamagitan ng kanyang salita, no? Katulad ng ginagawa kong ito. Maaring wala nga ako dyan sa JCA, wala ako sa Hamsi, wala ako sa Grace Capital, wala ako sa Glorious Faith, wala ako sa Calvary Church, no? Wala ako sa Crossroad Church, wala ako sa Victory Church. But what I'm doing is the work of God, no? This is the work that God gave it to me. Nobody can take this to me, okay? Maybe they can teach me, they can advise me, but no one can take this to me. You know why? Because God is with me and I am with Him. I walk with Him. I follow Him, no? I live like Him. I walk with Him. And I take my own cross to follow Him, okay? No one can take my own cross except by myself, no? So I am the only one who will gonna follow Him. You wanna follow them? Do whatever you wanna do. In the godliness way, in the holiness way, no? Yung kabanalan, ika nga, okay? So, nagkakamali ba ako? Hindi. Of course, nagkakamali ako kasi tao lang ako, no? Hindi maaaring di ako mayayamot, magagalit, no? Magdaramdam, no? Yung pong magdaramdam, kasalanan na eh, okay? Kasi nagtanim ka, no? Pero pag nasa Diyos ka, yung damdam mo, madaling mawala, no? Kasi sabi mo, nasa Diyos ka, so kailangan mawala agad. Hindi mo kailangan keep-keepin, no? Itanim na matagal sa iyong puso kasi magbibigay ng pasakit at sama ng loob sa'yo. So why you gonna keep it for a long time in your heart, no? That's the way I'm trying to tell you, no? Yun po ang totoo niyan, okay? So, tayo po'y manalangin, no? At magdasal, okay? Let us pray all together, no? I'm here just to be because of God. I'm not here because for myself, no? I'm doing this job not because for myself, but because of the Lord, Father of the Most High, with the Son Jesus, His Holy Spirit, and the Holy Spirit, no? In truly one God, okay? The builder, the maker, no? The creator, no? The person, the last, the beginning, and the end, the Alpha and Omega, no? He is the only one God, okay? Kung hindi sila naniniwala sa anak, okay lang. Hindi sila naniniwala sa ama at anak, okay lang din. Basta ako, sa natutunan ko, sa nabasa ko,
ay na sinasabi na pinakikita sa akin ng Diyos, no? Kapag nakita mo ang Ama, nakita mo ang anak. Kapag nakita mo ang anak, nakita mo ang Ama. Doon naniniwala ako doon, okay? At kasama na doon ang Espiritu Santo, kasi kung walang Espiritu Santo, walang gagalaw. Hindi gagalaw ang Ama, hindi gagalaw ang anak. Hindi rin tayo gagalaw lahat kasi walang Espiritu, okay? Yung hayop may mga Espiritu, pero hindi katulad natin, no? Na may ika nga, may kakaibang ano tayo, no? Ika nga, kahalagahan bilang tao, hindi hayop, okay? Yan po ang totoo, okay? So to those who have birthday today, happy birthday, no? To those who celebrate their their wedding anniversary for today, no? To this the holy 2026, the holy 7th month of July 15 tayo ngayon, okay? Year 2026, no? To those receiving their success in their life, more power, more blessing to come on your way, no? To those who slept their loved ones, no? Don't be so sad, no? Because magdamdam tayo hindi na natin maibabalik yan, okay? Ang kailangan lang paggalang, respeto, okay? Kung nandun na siya, ipagdasal mo na kahit nasabi wala na magagawa yung pagdarasal, no? So hindi ko alam kung bakit may nagdarasal pa sa patay, no? Eh kung wala na, no? Ano ba yun, pakitang tao na lang ba yan o talagang nakagis na ganun ang gagawin, ganun. Pero sinasabi sa Biblia, no? Wala na, miski pa anong dasal lang gawin mo, wala na, no? Ang nailibing, wala na, parang isang lupa na lang na nilagay mo sa lupa, ganun na lang yan, okay? Ang mahalaga daw dyan, hanggat may buhay pa, hanggat may hininga pa, nandun ang pinaka-importansya, nandun ang pinaka-halaga at lasa ng iyong mga gagawin, okay? Kasi buhay pa siya. May sakit, alagaan mo, ganun. Katulad ng mga iba kong inalagaan, ng mga tiyo ko, no? Buhay pa, inalagaan ko na. Katulad ng aking ama, naalagaan ko. Ang hindi ko lang naalagaan ng aking ina, kasi yung kanyang pagkawala ay napakasakit, bigla, at hindi na rin pinaalam sa akin ng Diyos na gayon ang nangyari, no? So nabalitaan ko na lang na ganun ganito, no? So she didn't get any got my service, no? Because we are so separated, no? That's the truth, no? Okay? I'm not gonna lie to you as my testimony, okay? I see the face of the Jesus Christ on the clouds, on the white clouds, no? Facing on the left side, no? And then I see the shadow of the Virgin Mary on the ocean, no? And then I see the face of the Father in Flushing Meadow Park, no? New York, no? Okay? Expected the unexpected, no? Ang sabi nila, hindi magpapakita ang Diyos sa kahit kanino. So ano yun nakita ko sa ano yun, alien, ganun ba ang ibig sabihin? Ganun ang gusto niyong patunayan? Kasi sinasabi ng Biblia, wala raw pinagpakita ng Diyos Ama. Ay paano kung may pinagpakitaan, paano gagawin nyo? Kasi sinungalingan yung tao nagsasabi ng totoo, nagtetestimonya ng katotohanan. Ganun ba yun? Kasi sabi sa Biblia, walang pinagpakita ng Ama. Ay paano kung sinabi sa'yo, nakakita ko ng mukha sasabihin nyo, iba yan, guni-guni mo. Sari-sari talaga ang tao. Hindi ka susuportahan, hindi ka tutulungan, hindi ka ayunan. Kasi yung nakita mo, yung na-witness mo, yung magiging testimony mo, ayaw nilang paniwalaan. Ang gusto nila, yung kanilang testimony mas mahalaga. Ganun po nangyari sa tao. May kasamang inggit, no? Strife, envy, no? May pagsiselos, no? Kaya hiwa-hiwalay ang may pastor dito, may pastor doon, may sambahan dito, may sambahan doon, hiwa-hiwalay. Watak-watak, okay? Pero lahat nasa Diyos. Tapos may sumasamba pa sa Diyos, puros makasalanan naman ang tumatawag sa Diyos, no? Nasa kaliwa pero nasa Diyos pa rin tumatawag, no? How come our life is this in the earth like this, okay? Right? There is good in the right, there is bad in the left, no? And then there is good in the left, there is bad in the right. That's the way it is. Ganon niya sa independence, ganon din, no? Sa ibang parte sa politika, ganon din, okay? So how come we gonna fix the world really, okay? Who can fix the world? No one, except by the Lord God. Except the only thing we have to do importantly is to save our Holy Ghost until we still alive, to say forgiveness, do repentance, surrender all our sins, and be ready to receive His Holy Spirit together with our Holy Ghost to save our Holy Spirit until we're still breathing, no? Okay? Until we still have breath to breathe, no?
Then, when we close our eyes, we will sure that our Holy Ghost with the Holy Spirit of God must going there in the kingdom paradise of heaven, in the Father's house with the Son Jesus, with the Holy Spirit, our Savior, our salvation to guide us where we go, no? That's the way I can tell you, okay? Now, tayo po manalangin, okay? Let us pray all together, okay? Lord God, once again, here I am again, Lord God, to fulfill my general compassionate service dedicated to you, and at the same time to dedicate it to all these people who's been watching this accidentally, incidentally, intentionally, unintentionally, rationally, mentally, etc., etc. Lord God. Lord, I include each and every one of them, Lord God. All kind of nationality, all kind of religion, all kind of citizen, whether they are good or bad, from president to the lower civilian person, Lord God. From rich to the poor, I include each and every one. Universal, worldwide, nationwide, Lord God. All over in the top of the circle of this world. May your peace and glory and protection and provision and your healthy, no, and peace be upon all of us, as became our shield and protection, like a clothes, Lord God, like a shield in our the atmosphere of our earth that you promised and that you gave us, Lord. In your holy mighty name, Jesus, and Lord, please protect our President Donald J. Trump, no, to fulfill his MAGA, no, as as a Christian leader, Lord God, as your son, as your anointed to be saved, our President Donald J. Trump, the 45th and the 47th President, Lord God. Lord, protect our President Rodrigo Roa Duterte, no, in their cell, no, in ICC, in the Hague, Lord God. Lord, protect all other leaders, good or bad, Lord God. Touch their heart to do the right thing, not the bad thing, Lord God. Not to be do adultery, Lord God, as a bad leader. Be a good leader of the human race, of the human being, Lord God. All over in the world, worldwide, Lord God. In Jesus' name that we always call and pray. And Lord, comfort all in the middle of war, in the victim of war, Lord God. Most especially in the victim of fire, earthquake, tornado, typhoon, flood, etc., etc. To you, there's nothing too hard for you. When we praise for your name, when we call for your name, when we pray for your name, in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit, in three and truly one God, as the Creator of Jesus Christ, in Jesus' name that we always call and pray. Amen and amen. Okay? Yan po ang ating prayer. Okay? So let us start in our dito tayo sa ating day 15 daily bread natin, Isaiah chapter 61, no, verse 7 to 11, no. Isaiah chapter 61 verse 7 to 11. Kanina ko pa po gusto mag-share, no, kaya lang blurred ng mata ko, so pahinga muna, sabi ko. Tapos alangan susundo ko ni Mrs. Nag-aalangan ako mag-share ng dire-diretso kasi baka biglang lumakad kami, umalis kami at saka mag-aalangan. So ngayon na ako nag-umpisa. Okay, that's the way it happens. Okay, now let's focus in our Isaiah chapter 61, no? Isaiah chapter 61 verse 7 to 11. Okay, here is the message, no? Isaiah chapter 61 verse 7 to 11. No? Here is the message. For your shame ye or you shall have double, no? And for confusion they shall rejoice in their portion, no? Therefore in their lands they shall possess the double everlasting joy, no? Shall be unto them, no? Shall be unto them. Verse 8, no? For I the Lord love judgment, no? I hate robbery for burnt offering, and I will direct their works, no, in truth, no, and I will make an everlasting covenant with them. Okay, verse 9, no, and their seeds shall be known among the Gentiles, no, and their offspring among the people. All the sea them shall acknowledge them, that they are the seeds with the Lord hath blessed. Okay, verse 10, okay, I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall be joyful in my God, for he hath clothed me with the garment of salvation, he hath covered me with the robe of righteousness, and as a bridegroom decketh himself with ornaments, and a bride adornment
herself with her jewels. Okay, verse 11, no? For as the earth bringeth forth her bud, no? And the garden caused the things that are sown in the spring forth, so that Lord God will cause righteousness and praise to spring forth before all the nation, o before all the nation, o before for all the nation, okay? Forth before all the nation, okay? Ano sinasabi, okay? Alright, so yan po ang ating sa English, no? Sa ating Isaiah chapter 61 verse 7 to 11, okay? Now, dako tayo dito sa ating Tagalog version, okay? Isaiah, no? Isaiah, no? Sa kaya nang galing yung dumidikit na yun, okay? May nahawakan tayong dumidikit, no? Nag-i-stick, parang dakta, hindi ko maintindihan, okay? So, let's go to our may pumatak sa ating siguro dakta sa puno, no? Dito po ako tumakbo kasi malamig, hindi sa port namin mainit kasi yung hulab ng bubong, okay? Kaya dito ako tumakbo, may hangin, malamig ang simoy ng hangin. Alright, pero po kulimlim, kulimlim. Why? Kasi po yung sunog sa Canada, okay? May sunog sa Canada, no? So ipagpe-pray natin yung mamaya yung Canada, no? So God, I hope you gonna protect them, no? But we include them already, okay? Kasi sabi ko, worldwide, nationwide, no? Universal. So they are included in our prayer already, okay? So hindi ko lang binanggit Canada, no? But they are saglit lang, no? Pinupunasan natin tong kumakapit na to kasi pag nawa ko dumidikit pa sa kamay ko, okay? Alright, hindi po scripted tong ating ginagawang ito. Wala po ritong action cut, no? Edit this, no? Hindi po. Wala ritong dictation. We are not prepared to say something here. Whatever you hear here is real, no? No cut, no editing, okay? It's reality, okay? In my life, no? So let me read in Tagalog version. Sa Tagalog, Isaiah, no? Isaiah 61 versikulo 7 hanggang 11. Sa Spanish, no? Isaiah kapitulo 61 versikulo 7 hanggang 11, okay? Ito tayo sa Tagalog version, okay? Kahalili ng inyong kahihiyan ay nagtamo kayo ng ibayong karangalan, okay? At kahalili ng pagkalito ay magagalak sila sa kanilang bahagi, kaya't sa kanilang lupain ay mag-aari sila ng ibayong kasagana, no? Walang hanggang kagalakan ang mapapasa kanila. Versikulo 8, sapagkat ako ang Panginoon ay umiibig ng kahatulan, aking ipinagtatanim ang pagnanakaw, 10 ng kasamaan, at ang aking ibibigay sa kanila ang kanilang kagantian, no? Sa katotohanan, at ako'y makikipagtipan sa kanila ng walang hanggan, okay? So I read it in English and Tagalog, okay? My international language in Philippines, Tagalog, and then second language is English, and then other dialect, no? Same like the people who lives in America and other country, no? Versikulo 9, no? At ang kanilang lahi makikilala sa gitna ng mga bansa, no? At ang kanilang lahi sa gitna ng mga bayan, lahat ng mga kilala sa kanila ay magkakakilala sa kanila na sila ang lahi ng pinagpala ng Panginoon, okay? Versikulo 10, no? Versikulo 10, no? At ang kanilang lahi, no? Versikulo 10, ako'y magagalak na mainam, no? Sa Panginoon, ang aking kaluluwa ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan, kaniyang tinakpan ako ng balabal ng katuwiran, gaya ng kasintang lalaki na nagpuputong ng putong na bulaklak, at gaya ng kasintang babae na naggagayak ng kaniyang mga hiyas, okay? Versikulo 11, no? Sapagkat kung paano ang lupa'y nagsisibol ng pananim, at kung paanong ang halamanan ay nagsisibol ng mga bagay na natanim sa kaniya, gayon pasisibulin ng Panginoon Diyos ang katuwiran at kapurihan sa harap ng lahat ng bansa, okay? Sa harap ng lahat ng bansa, okay? Ibig sabihin, okay? Akin pong inaano kasi maninikit sa akin libro, no? May nagbigay po sa akin ng libro kagabi, no? Si Sir Thomas Tube, no?
Jehovah yata sila, no? Okay? So I'm trying to study that, but I'm gonna stick on my Bible, no? Okay? Sa ating New Testament, sa ating new version, okay? Ano nga ba? New version nga ba to, okay? Okay, King's James, okay? Sa ating Bible. Now, let's go to the other scripture chapter verse. Punta tayo sa Ephesians. Yan yung ating daily bread, okay? Daily bread, okay? Sinisilip yung minuto at baka man malampasan natin, okay? Kasi po, pag nag-over sa 36 minutes, hindi nyo na ako maririnig, no? Tapos mahirap nang i-upload, okay? Ang Messenger po, Facebook, no? Meron na naman silang panibagong mga pautot na naman, okay? Na ginagawa, okay? Yung sinishare ko sa akin mga mag-anak, hindi nasishare lahat. Hindi ko alam kung bakit, no? Na dati pag sinare ko, nasishare lahat, okay? Nababahagian lahat. Ngayon po, kung sinong meron, pakiusap ko sa inyo, kayo na mag-share, no? Para naman makarating sa ibang tao, hindi dahil sa tayo merong kuno-kolektang pera o donasyon o tithes, no? Hindi po, huwag nyo nang iparating kung yun ang iisipin nyo para sa akin, no? Iparating nyo yung pangaral, iparating nyo yung paalala, warning sa bawat tao, no? Para bilang kaligtasan, okay? Yan po yan. Tayo po yung nagsisilbi ng walang bayad kahit 5, okay? Libre, okay? Wala tayong hinihingan kahit sino. Yan po masasabi ko sa inyo, no? Wala tayong simbahan. Ang simbahan ko ito. Ang simbahan ko ito, ang katawan ko, no? Yung simbahan nyo, yung inyo, no? Wala tayong pinagagawang ganito, pagagandahin, tapos ang daming mahirap sa kalye, no? Doon dapat napupunta yung pera, no? Hindi sa isang dambana lang, no? Kasi ang dambana, pwedeng wala yung silungan. Pwedeng doon kayo sa mga puno, pag umulan, may tolda, no? Yan po, no? Pero yun ang kalakaran, wala tayong magagawa dahil simusunod lang tayo, okay? Sa kanila, nagbabahagi tayo, nagbibigay, ganun po yan, ambag natin, okay? May trabaho at wala, kailangan mag-ambag ka pa rin. Yan ang ibig sabihin, okay? Pero hindi sinabi ng Diyos, pag isusubo mo na, ibigay mo pa sa kanila. Hindi sinabi ng Diyos na gano'n, okay? So, kung ibibigay ka, bigay mo. At hindi po palaki ng bigay, hindi malaki, malit. Hindi doon sinusukat ng Diyos. Hindi sinusukat ng Diyos, ikaw ay matalino at ang isa ay hindi nakapag-aral. Hindi po doon tumitigil ang Diyos. Hindi dahil ikaw ay mayaman, ang isa ay mahirap, doon tumitigil ang Diyos sa mayaman. Hindi po. Hindi dahil sa ikaw ay matalino, yung isa hindi matalino. Hindi doon tumitigil ang Diyos. Kasi nilagay sa timbangan yan, parehong kulang, hindi husto, no? Parehong kulang yung dalawa, yung mayaman at mahirap, no? Ibig sabihin, walang perfecto, okay? Yan po yan, no? Now, dito tayo sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 12, no? 8 to 12, okay? Here is the message, no? Wherein he hath abundant, no? Abounded, no? Wherein he hath abounded towards us in all wisdom and prudence, right? Verse 9, no? Having made known unto us as the mystery of his will, no? According to his good, no, pleasure, which he hath purpose in himself, no? Verse 10, no? That in the dispensation of the fullness of times he might gather together in one all things, no? In Christ, both which are ye in heaven, no? And which are on earth, even in him, okay? Verse 11, no? In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will, okay? Verse 12, no? That we should be the praise of his glory, no? Who first trusted in Christ, no? Verse 13, no? Verse 12 lang tayo, no? Hanggang verse 12, okay? So, Tagalog version, no? Ephesians, no? Ephesians chapter nakita nyo, pinabasa sa atin, Ephesians chapter 1, okay? Talagang binigyan pa tayo nila ng karagdagan, no? So, tuloy na natin yan, okay? So, Ephesians chapter 1, verse 2, Ephesians chapter 1 verse 8 to 9, no? Verse 8 to 12, verse 8 to 12. Ephesians chapter 1 verse 8 to 12, no? Yan ang nabibigay pa sa atin dagdag, okay? Nandito na sa to, pinapunta pa rin yung mata ko sa Ephesians chapter 1, okay? So dito tayo sa episode tayo na isa, versikulo versikulo 8 hanggang 12, no? Na pinasagana niya sa atin ang buong karunungan, no? At katalinuhan, okay? Versikulo siya, no?
at na ipinakikilala niya sa atin ang hiwaga ng kaniyang kalooban, no? Ayon sa kanyang minagaling na ipinasya niya sa kanya rin, no? Pinasya niya sa kanya rin, no? Siya rin nagdesisyon, no? Versikulo 9, sa pagiging katiwala sa aganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, no? Ang mga bagay na nangasa sang kalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa sa kaniya, sinasabi ko, okay? Versikulo 11, tayo rin naman sa kaniya ay ginawang mana na itinalaga na niya tayo ng una pa sa ayon sa pasya niyaong gumawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya sa kanyang kalooban, okay? Sa kanyang desisyon, okay? Versikulo 12, upang tayo maging kapurihan ng kanyang kalwalhatian, tayo nangag-isa ng una kay Kristo, okay? Yan ang ibig sabihin. Nilikha tayo ng Panginoon sa Kristo para tayo sa Kanya, hindi para kung saan, okay? Kung hindi para maging Kanyang gabay, no? Kasama, no? Sa Kanya sumamba, hindi tayo sasamba kung kani-kanino. Let me read in Spanish, no? Before we go to 2 Ephesians, no? Sa second video. Okay, let me continue to read the Ephesians chapter 1, no? Versikulo 8 hanggang 12, no? I prepared the Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, no? Verse 8 to 12, no? Now, what God put my eyes, focus my face and my eyes to Ephesians chapter 1 verse 8 to 12, no? Kasi may message doon na gusto niyang may parating sa inyo, okay? Hindi dahil gusto ko lang, no? Dahil yun ang gusto ko, ito ayaw ko, hindi po. I told you, no? God is the one who's working here, not only me, okay? When you see me, don't focus on me. When you see me, don't think about me. Think about the message of God, the Word of God. I'm not here to be popular. I'm not here to be known if not necessary, okay? But I'm here because of the Lord Jesus Christ, no? The Son of the Father, okay? Now, let me read in Spanish. Episo Kapitulo 1, versikulo 8 hanggang 12, no? Que Jesús sobrebundar para con nosotros en toda sabiduría en inteligencia, en el versículo 19, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, en cual sí había propuesto en mí, propuesto es sí mismo, versículo 10, ¿no? De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, no como las que están en la tierra. Versículo 11, ¿no? En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que así todas las cosas sigue el designio de su voluntad. Versículo 12, las versos, y pendique seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Okay? Yan yung ating Ephesians chapter 1 verse 8 to 12. No? Now, let's go to our second video. Doon na natin babasahin ang ating talagang hinihanda sa inyo, okay? Sabi ko sa inyo, God is working here, not only by myself, okay? Kasi kung ako hinto ko na kasi mali, no? Hindi ko kailangan hinto, kailangan ituloy ko kasi gusto niyang iparating yung message for today, okay? He wants to send the message, Ephesians chapter 1 verse 8 to 12, no? I prepared Ephesians chapter 2 verse 8 to 12, no? But he put my eyes, my face, no? My focus in Ephesians chapter 1 verse 8 to 12, okay? That's it, always happened to me, okay? If you think that is mistake, that is your decision, not mine, okay? Maybe it's my mistake, but who is working with me and I'm working with him, okay? It is the Holy Spirit of God. That's the way it is. He is the perfect one, not me, okay? Ganun po yan, okay? He is the perfect one who is really working with me, and I'm working with him to surrender myself to them, okay? Now, let's go to our second video, to our Ephesians chapter 2 verse 8 to 12, okay?